Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Dalawang pares sa bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Pitbull Cross kontra Jose Valenzuela. Didepensahan ni Pitbull Cross ang kanyang WBA World Super Lightweight title kontra sa rank 5 ng WBA na si Jose Valenzuela. Andy Ruiz kontra Big Daddy o Big Baby na si Jarrell Miller. Fight schedule ng mga ito, August 3, 2024, nagaganapin sa BMO Stadium, Los Angeles, USA. Sa mga bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. At malaki ang tsansa na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran. At sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Kaya naman inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas o pabor ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. At dahil sa nabanggit nga natin na may karoon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical appearance, experience o karanasan sa laban maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ating gagamitin naman na referensya sa paghayag po natin doon sa ating comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahin ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang magpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Ang bakbakan na una natin tatalakayin ay ang sa pagitan ni Pitbull Cross at Jose Valenzuela. Okay, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ng challenger. Jose Valenzuela as a pro boxer na may impresibong kartada ito. 13 wins with 9 wins coming by way of knockout. May 2 talo at wala pang nitalang tabla. Sa kanyang 2 pagkatalo, isang beses nakatikim ito ng technical knockout. May edad na 25 anyos, height 5 foot and 10 inches, reach 70 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 69.23%. Last fight, December 16, 2023, rematch sa pagitan ni Chris Colbert, panalo by 6-round knockout itong si Jose Valenzuela. Karanasan o eksperyensya ni Jose Valenzuela. Bago ito pumasok sa pro boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur na may impresibong kartada na 53 wins with 5 losses lamang. Ngunit dito naman sa kanyang karanasan as a pro boxer, ang mga matitindi na kalaban nito na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Edwin De Los Santos. Itong si Edwin De Los Santos, isang knockout artist at future world title challenger, nakasagupa nito si Shakur Stevenson sa vacant WBC, na kung saan natalo si De Los Santos sa laban kay Stevenson by unanimous decision. At itong si Edwin De Los Santos, nung makaharap niya si Jose Valenzuela, knockout ang sinapit ni Valenzuela, mga idol, na kung saan doon natin nakikita kung gaano ba katibay ang determinasyon nitong si Jose Valenzuela. At nakita natin na matibay nga ito dahil sa kanyang huling laban, nakapagbalikwas na, naka-recover na siya, mga idol. Okay, ngayon, dadako tayo sa skills sa taglay-taglay ni Jose Valenzuela. Boxer puncher ito sa pangkalahatan, mga idol. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, tututuro bakbakan, counter punching style. May kakayahan din po ito na ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makatunggali. Masipag din ito kung bumabato ng mga jab, one-two combination, taglayang power, hand speed, timing, at accuracy. Ngunit pagdating po sa depensa, average lang po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, hindi po ito kahigpitan pagdating po sa depensa. Ngayon, sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon ng WBA, dyan po sa super lightweight division na si Pitbull Cross. As a pro boxer, itong si Isaac Pitbull Cross ay may impresibong kartada, 26 wins with 18 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanya 2 talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May 26 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Reach 63 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 69.23%. Last fight, March 30, 2024, nakasagupan nito si Rolando Romero. Panalo by 8-round technical knockout si Pitbull Cross, na kung saan nasungkit niya, naagaw niya ang kasalukuyang hawak noon ni Romero na ang WBA World Super Lightweight title. Karanasan o eksperyensya ni Pitbull Cross, minsan na ito naging world title challenger sa lightweight division. Nakasagupan nito si Tank Davis. Kasalukuyang hawak ni Davis noon ang WBA regular. Talo si Cross by split or unanimous decision, mga idol. Pero napakaganda po ng kanya ipinakitang performance sa kanyang laban kontra sa knockout artist na si Tank Davis. Ngayon, sino-sino pa ba
ang nakasagupa ni Pitbull Cruz na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan? Siyempre, Rolly Romero, Giovanni Cabrera, Yuriorkis Gamboa. Oo. Sa skills naman na taglay-taglay nitong si Pitbull Cruz, mga idol, swarmer brawler ito. Matindi sa presyuran, matindi sa inside fighting, at taglay nito ang power, timing at accuracy. Aggressive fighter ito mga idol. Pagdating sa depensa, ang pinakadepensa nito yung kanyang opinsa. At average lang din po ang kanyang depensa siyempre. Weaving, weaving cover, at siyempre mga idol, yung opinsa niya, yun na rin ang kanyang depensa. Na kung saan naging advantage pa sa kanya, yung kanyang height. Oo, na 5 foot and 4 mga idol. Ganoon pa man, may mga pagkakataon pa rin naman natatamaan si Pitbull Cruz. Lalo na sa magaling na technical fighter or magaling na counter puncher katulad ni Davis. Pero yun nga, matibay. May tibay po si Pitbull Cruz. Okay. Sino Yamado, Kuya Dong Sports? Okay. Ipihuin ko lamang kung saan naging Yamado magkabilang panig. Sa kalagayan, ngayon, si Pitbull Cruz ang world champion. Challenger lang si Jose Valenzuela. Rank 5. So, dyan pa lang mga idol, dapat nang irespeto si Pitbull Cruz. Siyang world champion eh. So, Yamado dyan si Pitbull Cruz sa kalagayan. Dito, sa edad, height, reach, power, okay sa height, mas matangkad po si Jose Valenzuela ng 6 inches. Sa reach, 7 inches. Jose Valenzuela pa rin. Pareho silang may knockout ratio na 69.23%. So, pareho sila ng power. At idagdag natin mga idol, kung di ako nagkakamali, for the first time napapalaban si Jose Valenzuela dito po sa Super Lightweight Division dahil ang huling laban nito mga idol na kung saan doon siya sa doon siya pero sa ranking po sa Super Lightweight siya, pero yung huling laban niya mga idol ay sa 134 pounds yung timbang niya. So ibig sabihin for the first time siya dito sa 140 Super Lightweight Division or Junior Welterweight Division mga idol. So ang katanungan natin, madala ba niya ang kanyang tibay? Madala ba niya ang kanyang lakas? Madala ba niya yung kanyang diksi o hand speed? So yan ay optional. Pwedeng madala, pwede rin hindi. So ngayon dito mga idol, sa skills, kung tutusin lamang sa skills si Jose Valenzuela, which is boxer puncher. Pero tandaan natin na malimit na nagpapahirap sa mga boxer puncher ay mga agresibo na mga swarmer brawler katulad ditong si Pitbull Cruz. Oo. Kaya dito mga idol, dahil may mga kalamangan si Valenzuela sa height, reach, combination din sa kanyang skills, 50-50. Kasi nasa kanya yan. Kung gagamitin niya yan mga idol, malaking bagay yan. Okay, prediction na tayo. Kasi 50-50 tayo sa ating comparison eh. So, prediction na tayo. Prediction ko dyan, Pitbull Cruz by technical knockout, siguro 9 rounds. Posible makuha ni Pitbull Cruz. 5-9. Kung sakali di makuha ni Pitbull Cruz na knockout itong si Jose Valenzuela sa kanilang buong laban, may chance bang manalo sa puntusan si Pitbull Cruz? Oo, gamit ang kanyang pagka-agresibo. Pero may laban na si Valenzuela dyan kung sa puntusan. O, may laban na. Pero ganun pa man, Pitbull Cruz pa rin ako dyan mga idol by split or unanimous decision. So, knockoutan na puntusan, official prediction ko po ay pabor ako kay Pitbull Cruz na siya mananalo dito po sa bakbakan. So ngayon, wala bang chance si Jose Valenzuela? Mga idol, nasa kanya na ang mga tools para sa kanya ikapanalo. Height, reach, power, skills. Nasa kanya yan. Kung gamitin niya ang kanyang height and reach advantage, which is hindi niya palapitin si Pitbull Cruz, yun. Pwede niyang madali si Pitbull Cruz sa puntusan. At syempre, pwede pa niya mapuruhan si Pitbull Cruz na madali sa knockoutan. So na kay Jose Valenzuela ikapanalo po. Height and reach advantage, power, skills. Nakadepende na nga lang kung paano niya yan gamitin. Kasi pagka di niya gamitin yung kanyang height and reach advantage, yari siya dyan mga idol.
Pero kano pa man, dahil masipag din na boksingero si Jose Valenzuela, masasabi kong dekado nga dito si Pitbull Cruz. Kaya nga 50-50 tayo dyan eh. Dahil hindi si Pitbull Cruz nagkakapiho kung makuha ba niya maipanalo ang laban na ito kontra Jose Valenzuela dahil isang talentado din po na boksingero itong si Jose Valenzuela. Oo, lalo na't napakatangkad niya dito. Sana magamit yung kanyang tangkad dito kay Pitbull Cruz. Okay, Andy Ruiz kontra Jarrell Miller. Alamin muna natin mga background dito sa magkapilang panig at unahin natin sa panig ng Jarrell Miller, the big baby. Baby o daddy? As a pro boxer, itong si Jarrell Miller ay may impresibong kartada, 26 wins with 22 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla. Sa kanya nag-isang talo, knockout, technical knockout ang kanya sinapit. May edad na 36 anyos, height 6 foot and 4 inches, reach 78 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 84.62%. Last fight, December 23, 2023, Daniel Dubois. Panalo o talo siya kay Daniel Dubois by 10th round, technical knockout. Oo. Experience yan ni Jarrell Miller. Ang pinakamatindi na kalaban nito, syempre, si Daniel Dubois na dating WBA regular sa heavyweight division, which is dyan sa nakatikim ng talo by technical knockout sa ikasampung round, at dyan din natin makikita kung gaano ba katibay determinasyon ni Jarrell Miller dahil sa kanyang comeback fight kontra Andy Ruiz. Mga idol, hindi po ito magiging madali para sa kanya dahil si Andy Ruiz ay hindi rin po basta-basta boksingero. Dagdag natin sa karanasan ni Jarrell Miller, si Lucas Brown na dating champion sa heavyweight division, at dagdag natin si Johan Do Haupas na kung saan may impresibong kartada na 37 wins with 4 losses lamang. So mga idol, kagagaling lamang sa pagkatalo by technical knockout nitong si Jarrell Miller. Disadvantage para sa kanya yan. Dahil di natin alam kung may kakayahan ba itong makarecover sa kanya sinapit. Wala kaya itong inindang phobia. Ganyan. So, dadako tayo sa skills si Jarrell Miller. Mga idol, pressure, fighter style, lumalaban sa sabayan, burulan, nasuntukan, may paminsan-minsan defensive style, backpedal. Pero malimit natin nakikita sa pressure fighter, brawler style, itong si Jarrell Miller. Although, hindi ito marami kung bumabato ng suntok, pero yung bigat at power nito mga idol, tiyak, iindahin. At once na mapuruhan ka rito, ay may kalalagyan kang talaga. Dahil nga po, alam nyo ba kung gaano kabigat itong si Jarrell Miller? 333 libras o pounds ito mga idol. Napakabigat na boksingero nito. Ang laking tao nito mga idol. Eh sa panig naman ng dating world champion sa heavyweight division na si Andy Ruiz Jr. Bakit mo nga ba nalagyan ng Junior? As a pro boxer, ito si Andy Ruiz ay may impresibong kartada. 35 wins with 22 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pa na italang tabla. May edad na 33 o 32 anyos. Height 6 foot and 2 inches, reach 74 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 62.86%. Last fight, September 4, 2022. Luis Ortiz ang kanyang nakatunggali, panalo by unanimous decision si Andy Ruiz. Bagsakan sila niyan mga idol sa laban na yan. Ngayon, karanasan o experience ni Andy Ruiz. Dating Unified World Champion ito sa heavyweight division matapos siyang talunin si Joshua noong Hunyo 1. Oo. 2019. Bagsak si Ruiz ang una, kabawi si Ruiz at yun nga, naagaw niya ang mga titulo na hawak-hawak dati ni Joshua. Ngunit nagkaroon sila ng rematch December 7, 2019 din. Doon na natalo si Ruiz by unanimous decision. At ang mga matitindi na kalaban nitong si Andy Ruiz bukod kay Anthony Joshua ay katulad ni Jose Parker, Chris Arreola, Luis Ortiz, ang saan hindi po yan mga basta-basta na mga boksingero. Sa skills naman ni Andy Ruiz, mga idol, boxer puncher ito. Pressure fighter style, defensive style. Sa kanyang defensive style, moving around sa kanyang katunggali, may kakayahan din sa pagpapanatili sa kanyang distansya, in and out, ganyan. May counterpunching style, lumalaban sa brulan, tututuro bakbakan, at taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Ngunit pagdating sa depensa, ay may mga butas din po sa depensa si Andy Ruiz. Kaya nga, pagka napuruhan siya, bagsak siya eh. Oo, may mga butas sa depensa. Pinakadepensa nito mga idol, ano lang, yung tapikin niya yung suntok ng katunggali, cover, at yung pakipagsabayan, yung counter. At saka yung kanyang paminsan-minsang atras na kung saan hindi na siya maabutan mga idol, yung ganyan in and out movement kumbaga, at saka yung heel movement din ito si Andy Ruiz. So mga idol, pagdating sa tibay,
Dalawang beses lang natatalo si Andy Ruiz na kung saan hindi pa ito na-knockout. So ngayon mga idol, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Inactive si Andy Ruiz, galing sa pagka-knockout o technical knockout naman si Jarrell Miller. So dyan mga idol, optional. Kasi yung kulang-kulang 2 taon na hindi pagsampa sa ibabaw ng ring ni Andy Ruiz, posibleng pinasok ito sa tinatawag na ring rust, which is optional po yan, pwedeng hindi rin dahil bata pa naman ito. Pero si Jarrell Miller, posible din na pinasok ito sa phobia dahil na technical knockout siya sa kanong pagkakataon. Maaaring ang kanyang katawan ay nakarecover na, pero yung isip nito, iwan ko lang. Kaya optional din po yan. Dahil once na may inid ang phobia, pag tinamaan ito ng mga solido sa mga suntok ni Andy Ruiz Jr., posibleng magbabago ang kanyang galawan at posibleng mahilo agad ito mga idol. So kaya yan ay optional. So 50-50 sila sa kanilang disadvantages. Inactive ang isa, kagagaling lang naman din sa pagkatalo by technical knockout itong isa. Ngayon, dadako naman tayo sa edad. 33 anyos si Andy Ruiz, 36 anyos naman si Jarrell Miller. So dito mga idol, kalilipas lang sa prime ni Jarrell Miller. Tapos si Andy Ruiz, nasa kanyang prime pa mga idol. Height, mas matangkad ng 2 inches si Jarrell Miller. Sa reach naman, mas lamang ng 4 inches si Jarrell Miller. Ngayon, ang kaibahan sa timbang ng dalawa maglalaban. 268 pounds si Andy Ruiz. Malimit niyang timbang yan mga idol. Samantala, itong si Jarrell Miller naman ay tumimbang ng 333 pounds. Kung di ako nagkakamali, ang diferensya ng dalawang ito ay 65 pounds. Napakalaking diferensya po niyan mga idol. At siguro kung magkaharap tong dalawa, kaliit, napakaliit ni Andy Ruiz dito kay Jarrell Miller mga idol. Oo. Ngayon, sa knockout ratio, umaabot po ang knockout ratio ni Jarrell Miller sa 84.62%. Si Andy Ruiz ay mayroong knockout ratio na 62.86%. So mga idol, lamang pa rin sa power. So lamang sa height, lamang sa reach, at lamang sa bigat ng timbang si Jarrell Miller. At siyempre sa power. Karanasan o experience na magkabilang panig, so lamang po si Andy Ruiz. Kasi nag-world champion po talaga siya. Although, ano lang yon, yung parang tsamba, dahil natalo nga niya si pero at least, ang mahalaga, nag-world champion po siya at naka-record po yan. Oo, at saka maganda rin yung kanya pinakita na ninockout niya siya. Nagkamali nga lang siya sa rematch dahil yung bumagal siya ng galaw mga idol at nagtakbo-takbo na si Joshua. Ginawa na yung in and out, sweet science, ganyan. So ngayon, dito naman tayo sa skills. Si Jarrell Miller mga idol, abanti ito, mahilig ito mabanti. Abanti ito. Pero hindi ito masipag bumato ng suntok. Ang ginagawa nito ay ipitin ka sa lubid sa kakasuntukin. Kaya ang ginawa ni The Boys, takbo-takbo. Side to side, takbo-takbo pa wala jab, one to combination. Ay iba si Andy Ruiz, hindi ito mahilig tumakbo mga idol. Backpedal lang ito. Iniikot-ikotan ang katunggali. Kaya dito mga idol, dito mapapasubok kung anong kakayahan ni Andy Ruiz dito sa malaking mama na katulad ni Jarrell Miller na mas mabigat sa kanya na 65 libras. Napaka-laki po niyan kung tutuusin. Bakit? Dito nga lang sa featherweight division, lumagpas ka ng 3 pounds. Iindahin na nga ng katunggali mo yung sobra na yan eh. How much more? Dito, 65. 65 libras. 65 pounds ang diferensya. Pabor kay Jarrell Miller. Kaya dito mga idol, dito natin makikita kung kaya ba makipagsabayan ni Andy Ruiz dito sa Tabatsoy. Kasi si Ruiz Tabatsoy, mas Tabatsoy ito sa kanya. Itong si Jarrell Miller, mga idol. Okay, sino Llamado kayo ng sports? 50-50 pa rin ito mga idol. Bakit na naman? Lamang sa power, lamang sa height, lamang sa bigat, itong si Jarrell Miller. Oo, pero yung pangalan ni Andy Ruiz mga idol, ay nakatala na yan. Mas kilala si Andy Ruiz Jr. kumpara kay Jarrell Miller. Makikilala na sana si Jarrell Miller kung tinalo niya si The Boys. Kaso tinalo siya ni The Boys eh. At sino-sino lang ba nakalaban ni Jarrell Miller? Ay katulad ni Daniel The Boys, Lucas Brown. Lucas Brown, matanda na yun eh. Oo, Lucas. Kaya dito mga idol, masasabi ko, 50-50.
Andy Ruiz po yan. Maliit nga si Andy Ruiz, pero yung hand speed naman ito at power combination. Hindi nakakatiyak si Jerry Miller kung di niya iindahin yan. Natatamaan siya sa panga. Kahit nasabihin natin parang pugad ng ibon yung mukha nito. Napakalaking mama. Hindi ko binubuli mga idol ha. Laki talagang mama nito. Bilog pa naman ang mukha. Parang nga higante yung mukha nito. Kaya mga idol, di ito madaling laban para kay Andy Ruiz. Kaya 50-50 nga ako dito eh. Basta tandaan nyo, nasabi ko na kanina, na kay Jarrell Miller ang bigat, height, reach, power, at gulang. Nang iipit ito mga idol, landagan ito, tapos sabay suntok sa katawan. Na kung saan maging mumukhang kawawa dito sa Andy Ruiz. Pero ang Andy Ruiz ay Andy Ruiz yan. Tandaan natin, Andy Ruiz ay Andy Ruiz talaga yan. Na kung saan makipagsabayan yan. Kaya magandang laban ito. Pero yun nga, dito, 50-50 para sa comparison natin. Pero sinabi ko po sa inyo kung saan talaga lumamang si Miller. Height, reach, sa timbang, which is mas mabigat siya ng 65 libras. At siyempre, sa skills na rin. Na kung saan kombinasyon yan sa kanyang taba. Iniipit niya si kung kakayanin ito ni Andy Ruiz. Si Andy Ruiz naman, taglay ang power, hand speed, experience, which is dating world champion. At siyempre mga idol, 33 anyos. Oo. Kaya yan mga idol, sabi ko 50-50 ito dahil Andy Ruiz kasi yan. Pero sinabi ko na sa inyo ang mga ang mga bagay kung saan lumamang si Jarrell Miller. Height, reach, power, at yung bigat. Okay, prediction na tayo. Prediction ko dyan, Andy Ruiz Jr. By technical knockout late rounds. Kung sakali di magawang may knockout ni Andy Ruiz dahil may tibay din naman kahit paano si Jarrell Miller. Bagamat tagilid si Andy Ruiz dyan dahil sa laki. Pero sa tingin ko, Andy Ruiz pa rin. Tiwala pa rin ako sa kanya magagawa. Unanimous decision or split decision. Sa panig naman ng higante, na si Jarrell Miller, posible niyang mamain si Andy Ruiz. So, pwede ma-knock-out din si Andy Ruiz dyan, bagamat hindi tumbahin si Andy Ruiz, hindi tumbahin lang itong si Andy Ruiz. Madaling matumba, pero makabangon agad na tipong walang nangyari sa kanya. Pero sa tingin ko mga idol dito, pag minalas-malas si Andy Ruiz, knock-out ang kanyang sapitin dito. Kay Jarrell Miller. Oo, sa laki kasi. At siyempre hindi naman malaki na walang lakas ito. Malakas din po mga idol. Kaya dito, para sa panig naman, kasi tapos na tayong maghayag ng prediction o official prediction. So sa panig naman ni Jarrell Miller tayo. Dito kay Jarrell Miller, gamit ang kanyang laki, isang suntok lang ang kailangan niya mga idol. Katawan ni Andy Ruiz, or kahit sa panga, may kalalagyan si Ruiz dyan ang pwedeng hindi na makarecover si Andy Ruiz. Posibleng dito makatikim talaga ng tuloy ang pagka-knockout itong si Andy Ruiz pagka tinamaan ni Jarrell Miller mga idol, kasi napakalakas nga po ni Jarrell Miller. Oo. Kaya abangan natin dahil itong laban na ito, bagamat Andy Ruiz ako dyan, pero yun nga, sinabi ko naman sa inyo na 50-50 nga ito, pero sinabi ko sa inyo ng detalyado kung saan po lumamang si Jarrell Miller. Kaya diyan, once na masapok dyan or masapol si Andy Ruiz, may kalalagyan talaga siya dyan. Posible siyang ma-knock out.
na kung saan hindi na siya makarecover. Oo. Mapakatawan o mapamukha kasi sa bigat ng suntok nito. Pero mo, 65 pounds ang diferensya. Jarrell Miller. Ayun nga, lumamang sa iyo ng 3 pounds, iniinda mo na yung patama ng mga yan Ano pa kaya ito? 65. Kaya mga idol, malaking pagsubok ito. Bagamat under Ruiz ako dyan, pero dito sa panig ni Miller, delikado si Ruiz dyan na knock-out. Paisa-isa nga lang ito sumuntok, pero yung gulang kasi nito, didikitan ka, iipitin ka sa lubid, tapos susuntukin ka sa katawan, may mga overhand right pa. Ay pagka hindi makaiwas dyan si Andy Ruiz, yari siya dyan. Kaya posible siyang ma-knock-out talaga dito sa laban. Mga ron, kaya no sports magawang ma-knock-out ni Jarrell Miller, si Andy Ruiz. Siguro 1-6. Mga ganyang round, delikado si Andy Ruiz. 1-6. Kaya dapat mag-ingat ni Andy Ruiz dito. At bagamat taglay ni Andy Ruiz ang hand speed, pero yung bigat ng suntok ni Jarrell Miller sa katawan, hindi ko lubos maisip kung ano kayang mangyayari kay Andy Ruiz dito dahil napakalakas kasi nito at napakalaki. Okay, hanggang dito na lamang. Ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.